Mga kapuso, sumipot na si Ilocos Norte Governor Amy Marcos sa investigasyon ng Kamara kaugnayan sa mga anomalyang umano na pagbili ng mga truck ng naturang lalawigan gamit ang Tobacco Excise Tax Fund. Habang ang binansagang Ilocos 6 naman pinakawalan na ng Kamara. Ang tumutok dyan kanina ay si Trisha Zafra. Kasama ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos ang nanay ni si Ilocos Norte Representative Imelda Marcos, mga anak na sina Borgie at Ilocos Norte Board Member Matthew Manotoc at dating Senate President Juan Ponce Enrile na tumayong abogado niya. Sa pagdinig sa Kamara, tinanong ni Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas ang gobernadora sino ang kanyang source nang sabihing may inilaan umanong 100 milyon ang mga dilawan para sa mga kongresista para matiyak na makukulong siya. The last time, ma'am, I asked you, because I will move to cite you in contempt, ma'am, if you do not reveal the person. For that, I apologize and withdraw the statement. It was my mere suspicion, and given that the source is uncertain, I withdraw the accusation to the integrity and the honor of the House that 100 million circulated. The identification of the former President, President Noynoy Aquino, as being the source of that 100 million. While I appreciate the retraction, Madam Governor, I hope it can be made clear that the offense, as far as we are concerned, we wanted to stay away from all these proceedings, but obviously it's something that we take to heart because Majority Leader Fariñas is the farthest person that the Liberal Party will help. Binawi naman ni Fariñas ang bantang i-cite in contempt ang gobernadora. Iniimbestigahan ng komite ang umano'y maanomalyang pagbili ng 66 na milyong pisong halaga ng mga sasakyan ng probinsya gamit ang Tobacco Excise Tax Fund na sa ilalim ng batas dapat lang gamitin para sa mga magsasaka ng tabako. Inamin ni Amy na hindi dumaan sa public bidding ang pagbili ng mga truck at hindi nakarehistro ang mga ito sa Land Transportation Office. Inaamin naman namin yung mga kung ano-anong mga lapses na ngayon lang namin natuklasan. Subalit ganun pa man, walang anomalya, walang nawala sa gobyerno, kompleto yung mga mini truck at pinakikinabangan ng mga magsasaka. Nagdesisyon naman ang komite na pakawalan na ang 6 na empleyado ng Ilocos Norte Capital na 55 araw na kulong sa Kamara. Ito'y matapos sagutin ng tinaguriang Ilocos 6 ang mga tanong sa kanila sa pagdinig. With the regained memory of our resource persons, the 6, I move that the contempt order issued to them by the committee be lifted and that they be released immediately. Second. Sa August 19, gagawin ang susunod na committee hearing. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras.